Basura ang luto mo, babaeng kalsada. Bulyaw ni Sandro, kasabay ng malakas na pagtabig sa mainit na sabaw habang nakangisi ang ahas na si Karina sa dilim. Habang namimilipit sa lagnat ang sanggol sa itaas, walang awang itinapon ng ama ang tanging pag-asa nito. Ngunit imbes na umiyak at lumayas, tahimik na pinulot ni Feli ang basag na mangkok. Nag-aapoy ang mga mata. Kung nabulag ka na ng mga demonyo sa bahay na to, ako ang magiging mata ng mga anak mo. Hanggang kailan magsasaya ang mga halimaw bago sila sunugin ng sarili nilang kasamaan? Huwag mong isipin na dahil pinakain mo ang apo ko ng kung ano-anong basura ay may puwang ka na sa pamilyang ito. Dahil sa paningin ko, ikaw ay isang hampaslupang naghahanap lang ng pagkakataong makapagnakaw sa Hacienda Florante. Ang tinig ni Doña Benilda ay kasing talim ng labaha. Bawat salita ay tila latigo na humahampas sa dangal ni Feli. Ang matanda ay kumuha ng ilang piraso ng gusot na papel na debangko mula sa kanyang mamahaling bag at walang pasubaling isinaboy ito sa harap ng dalaga. Ang mga pera ay dahan-dahang lumipad sa hangin bago tuluyang bumagsak sa maruming sahig ng kusina sa tabi ng mga bakas ng uling at putik. Nanginginig ang mga kamay ni Feli habang suot pa rin niya ang madungis na apron. Sa buong magdamag, hindi siya ipinikit ng antok dahil sa pagbabantay sa sanggol ni Sandro na halos mamatay sa taas ng lagnat. Ang kanyang mga daliri ay may mga sariwang paltos pa dahil sa pag-ihip sa nagbabagang uling upang makapagluto ng mainit na lugaw na may luya, ang tanging nakapagpatahimik sa iyak ng bata at nagpababa ng lagnat nito. Ang amoy ng luya at usok ay nakakapit pa sa kanyang buhok. Isang paalala ng kanyang pagsasakripisyo, ngunit sa harap ng matandang donya, ang lahat ng iyon ay walang halaga. Nanuyo ang lalamunan ni Feli, tila bawat laway na kanyang nilulunok ay may halong bubog na sumusugat sa kanyang loob. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mga perang nasa sahig. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing hindi pera ang habol niya, kundi ang kaligtasan ng batang walang malay. Ngunit ang boses niya ay tila ibinaon sa ilalim ng lupang kanyang tinatapakan. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi nagmumula sa sampal ng mga salita, kundi sa katotohanang ang taong tinulungan niya ang siya pang tumatapak sa kanyang pagkatao. Sa gilid ng pinto, nakatayo si Karina, suot ang kanyang maputing damit na tila isang anghel, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinapanood ang pagkapahiya ni Feli. Lumapit siya ng bahagya, ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng tunog na tila nanunuya sa katahimikan ng kusina. Tita, huwag po kayong masyadong matapang kay Feli, wika ni Karina sa isang malambing ngunit nakakalason na tono. Baka nakakalimutan ninyong galing siya sa kalsada, hindi niya alam ang delikadeza ng mga florante. Siguro ay akala niya, kapag nagpakitang gilas siya sa pagluluto, ay bibigyan natin siya ng titulo ng lupa. Bumukas ang pinto at pumasok si Sandro. Ang kanyang mukha ay balot ng pagod at hapis. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong bigat ng hasyenda. Tumingin siya kay Feli, pagkatapos ay sa perang nakakalat sa sahig. Walang bakas ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Tanging kawalan lamang ng pakiramdam. Kunin mo na ang bayad sa iyo, Feli. Malamig na utos ni Sandro. Salamat sa pagtulong sa anak ko kagabi. Pero tama si Mama. Hindi ka nararapat dito. Mas mabuting umalis ka na bago pa kung ano ang maisip ng mga tao sa labas tungkol sa presensya mo rito sa bahay ng byudo.
Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Feli. Ang bawat salita ni Sandro ay parang karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang puso. Ang lalaking pinagpuyatan niya, ang lalaking inasahan niyang makakakita sa kanyang tunay na intensyon, ay siya pang nagpabilis ng kanyang pagtataboy. Ang hangin sa loob ng kusina ay biglang naging masikip, tila ninanakawan siya ng pagkakataong huminga. Ang kanyang mga paa ay tila naging rebulto, hindi makagalaw sa kinatatayuan habang ang kanyang dibdib ay kumakaba ng mabilis at masakit. Walang imik na lumuhod si Feli sa sahig. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga perang de bangko, hindi dahil sa kailangan niya ito, kundi dahil ito na lamang ang tanging paraan para matapos ang eksenang ito nang hindi siya tuluyang gumuho sa harap nila. Ang bawat pagdampot niya sa papel ay tila pagpulot din sa kanyang nadurog na dangal. Isinilid niya ang pera sa kanyang bulsa, tumayo ng tuwid, at tiningnan si Sandro sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na balon ng lungkot na tila hindi na matatuyo kailanman. Bit-bit ang kanyang munting balutan na naglalaman lamang ng ilang pirasong damit. Lumakad si Feli palabas ng malaking kusina. Ang bawat hakbang niya palayo sa hasyenda ay tila paglayo rin sa tanging init na naramdaman niya sa loob ng mahabang panahon, ang yakap ng sanggol na kanyang inalagaan. Paglabas niya sa tarangkahan, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Ang madilim na ulap ay nagsimulang maglabas ng tubig at ang bawat patak nito ay humahampas sa kanyang balat, malamig at malupit. Habang naglalakad siya sa gitna ng maputik na daan patungo sa Bensi, naramdaman niya ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang laylayan. Huminto ang kanyang mundo. Lumingon siya at nakita ang maliit at basang-basang anyo ni Marikit. Ang bata ay nanginginig sa ginaw. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot at pagsusumamo habang ang kanyang maliit na kamay ay hindi bumibitaw sa damit ni Feli. Sa gitna ng malakas na ulan, walang tunog na lumabas sa bibig ng bata, ngunit ang bawat hikbi nito ay tila isang tanong na sumasaksak sa kaluluwa ni Feli. Paano niya maiiwan ang mga batang ito sa piling ng mga lobong nagpapanggap na tupa? Kung aalis siya ngayon, sino pa ang magtitira ng kahit katiting na init sa kusinang unti-unti ng nilalamon ng yelo ng kasamaan? Ang bigat ng basang damit at ang lamig ng ulan ay tila naglaho nang maramdaman ni Feli ang nanginginig na katawan ni Marikit sa kanyang bisig. Walang atubiling binuhat niya ang bata, mahigpit na niyakap upang bigyan ng init at naglakad pabalik sa loob ng Hacienda Florante. Nang bumukas ang malaking pintuan, agad na nagbago ang timpla ng hangin. Sinalubong sila ni Karina at sa isang iglap ay napuno ng luha ang mga mata nito, mga luhang kasing peke ng kanyang pagkatao. Mahigpit itong yumakap kay Sandro, humihikbi at nagmamakaawa na hayaan na munang manatili si Feli dahil tila kailangan ito ng nawawalang tinig na si Marikit. Sa gitna ng pagod at pagkalito, wala nang nagawa si Sandro kundi ang tumango dahil sa awa sa kanyang anak. Hindi napapansin ang palihim ng ngiti sa mga labi ng kanyang hipag. Nang makapasok sila sa kusina at tuluyang makalayo sa paningin ng haligi ng tahanan, unti-unting nawala ang maamong mukha ni Karina. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Feli, ibinabaon ang matutulis na kuko sa balat ng dalaga. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo habang nagbibitaw ng mga salitang nakalalason. I gave you a place to stay, Feli.
Pati pagkain mo, sagot ko. In exchange, ikaw ang mag-aalaga sa mga bata at mag-aasikaso ng buong bahay. And remember, wala kang sweldo. Understand the word utang na loob o kailangan ko pang isulat sa noo mong hampas lupa ka. Walang nagawa si Feli kundi ang yumuko at lunukin ang pait ng katotohanan. Siya ay tuluyan ng naging isang alipin sa loob ng isang gintong hawla. Tinanggap ang lahat ng pangalipusta kapalit ng kaligtasan ng mga batang walang muwang. Iginisa si Feli sa isang maliit at maalinsangan na bodega sa ilalim ng hagdan na nagsisilbing kwarto niya. Ang amoy ng lumang kahoy at amag ay pumuno sa kanyang ilong habang tahimik niyang inaayos ang kanyang ilang pirasong damit. Sa isang sulok, nakita niya ang isang lumang larawan ng yumaong asawa ni Sandro. Hindi niya mapigilang lumuha habang pinagmamasdan ang maaliwalas na mukha ng babaeng iyon. Iniisip kung paano unti-unting winawasak ng kasamaan ang pamilyang naiwan nito. Sa kalagitnaan ng gabi, ang tahimik na paligid ay nabulabog nang bumagsak ang isang mabigat na kuwadro mula sa sala at tuluyang mabasag ang salamin nito sa sahig. Lumabas si Feli at nakita si Sandro na lasing, nakaupo sa sahig at patuloy na sinisisi ang sarili sa pagkamatay ng asawa. Nang makatulog ang lalaki sa mismong kinauupuan dahil sa sobrang kalasingan, maingat na lumapit si Feli. Upang hindi makatapak si Marikit ng bubog paggising nito sa umaga, ginamit niya ang kanyang mga kamay upang isa-isang pulutin ang mga matutulis na piraso ng salamin. Ang ilan dito ay humiwa sa kanyang mga daliri, nag-iwan ng maliliit na patak ng dugo sa sahig, ngunit ininda niya ang hapdi at patuloy na nilinis ang paligid alang-alang sa kaligtasan ng bata. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nakita ni Feli sa labas ng pinto ng kanyang bodega ang isang maliit na bandage na may disenyong pambata. Alam niyang galing ito kay Marikit. Ang simpleng bagay na ito ay nagbigay ng kakaibang init sa kanyang nagdurusang puso. Isang patunay na hindi nasasayang ang kanyang mga sakripisyo. Ngunit ang init na iyon ay mabilis na napalitan ng pagtataka nang mapansin niya ang kilos ni Karina. Tuwing sasapit ang gabi ng Biyernes, palihim na kinakandado ng babae ang silid-aklatan ni Sandro mula sa labas. Tinitiyak na walang sino man ang makakapasok doon. Isang gawaing hindi maunawaan ni Feli at nag-iwan ng isang mabigat na tanong sa kanyang isipan kung anong uri ng maitim na lihim ang itinatago sa loob ng kwartong iyon. Sa kalaliman ng gabi, nagising si Feli dahil sa sunod-sunod na pag-ubo ng sanggol mula sa itaas. Kahit ipinagbabawal siyang umakyat sa ikalawang palapag, nangibabaw ang kanyang pag-aalala kaya dahan-dahan siyang humakbang paakyat sa hagdan. Nang sumilip siya sa awang ng pinto ng nursery, halos tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang malaking bintanang kahoy ay nakabukas ng maluwang, hinahayaang pumasok ang nagyayalong hangin na walang pangingiming humahampas sa manipis na kumot ng bata. At sa gitna ng silid, nakatayo si Karina. Tahimik lamang itong nakatingin habang ang sanggol ay unti-unting namumutla at nanginginig sa loob ng kuna, kasabay ng patuloy na pag-uumpugan ng mabigat na kahoy ng bintana sa hamba nito dahil sa malakas na ihip ng hangin. Hindi na nag-isip pa si Feli. Mabilis siyang pumasok sa loob ng silid at buong lakas na itinulak ang mabigat na kahoy ng bintana upang isara ito. Ang bawat pagtama ng kahoy sa hamba ay lumilikha ng yanig sa dingding, ngunit bago pa man niya maikabit ang trangka, isang matalim na hiyaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi.
Isang hiyaw na hindi mula sa takot, kundi mula sa pagpapanggap. Anong ginagawa mo sa baby? Bakit mo binubuksan ang bintana? Ang boses ni Karina ay punong-puno ng pekeng sindak, sapat na malakas upang magising ang buong kabahayan. Mabilis na pumasok si Sandro sa silid. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at pagkalito habang hinihingal pa. Agad na sumugod si Karina sa kanyang bisig, nanginginig ang buong katawan habang itinuturo si Feli. Sandro, nakita ko siya. Akala ko kung anong ginagawa niya, binuksan niya ang bintana para lamigin ang bata. Look at the baby, Sandro. He's turning blue. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Feli na magpaliwanag. Isang malakas na pagtama ng palad sa kanyang pisngi ang nagpabaling sa kanyang mukha sa gilid. Ang tunog ng sampal ay tila umaling-aungaw sa buong silid, kasunod ng matinding init na gumuhit sa kanyang balat. Ang kanyang pandinig ay tila nabalot ng ugong at ang lasa ng dugo ay dahan-dahang gumapang sa loob ng kanyang bibig. How could you, Feli? Pinagkatiwalaan kita dahil akala ko ay may malasakit ka sa mga anak ko. Ang boses ni Sandro ay nanginginig sa poot. Umalis ka rito. Never ever step foot on the second floor again. Kung hindi lang dahil kay Marikit, matagal na kitang ipinatapon sa labas. Nakahawak si Feli sa kanyang namamagang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa sahig. Ang bawat salita ni Sandro ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang pinakamasakit ay hindi ang pisikal na sugat, kundi ang makitang mas pinaniniwalaan ng lalaki ang kasinungalingan kaysa sa katotohanang nakasulat sa kanyang mga mata. Lumingon siya ng bahagya at nakita ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Karina habang nakasubsob ito sa balikat ni Sandro. Nang bumaba si Feli sa madilim na kusina, tila bawat sulok ng bahay ay bumubulong ng pangungutya. Naririnig niya sa kabilang silid ang boses ni Doña Benilda na abala sa pakikipag-usap sa telepono, walang tigil sa pagpapakalat ng mga salitang kasing itim ng uling. Yes, Mare, totoo ang balita. Ang babaeng kalsadang iyon ay isang manggagaway. Gusto niyang saktan ang apo ko para makuha ang loob ni Sandro. Mag-ingat kayo, baka mamaya ay sa inyo naman siya lumapit. Ang bawat tawa ng matanda ay tila mga tinik na sumusugat sa natitirang dangal ni Feli. Napaupo si Feli sa malamig na sahig ng kusina. Ang kanyang katawan ay tila wala ng lakas. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, napansin niya ang isang maliit na bagay sa ilalim ng lamesa. Isa itong maliit na vose na lana, ang vose na nahulog mula sa paa ng sanggol kanina. Dahan-dahan niya itong pinulot at inilapit sa kanyang mukha. Naamoy niya ang amoy ng gatas at ang banayad na bango ng sanggol. Hindi niya ito magawang bitawan. Tiniklop niya ito ng maayos at isiniksik sa loob ng kanyang palad. Tila ba ito ang tanging piraso ng katotohanan na natitira sa kanya sa bahay na puno ng panlilinlang sa gitna ng kanyang pag-iisa. Naalala ni Feli ang matandang veneras na si Manang Rosa. Ang babaeng iyon ang nag-iisang nakakaalam ng lahat ng lihim sa Hacienda Florante bago pa man mamatay ang asawa ni Sandro. Ngunit ilang linggo na ang nakakalipas ng huli itong makita sa paligid. Nasaan na kaya ang matanda? Bakit tila lahat ng taong may mabuting puso ay isa-isang nilalamon ng dilim sa pamamahay na ito? Dala ng matinding pag-aalala, hindi makatulog si Feli. Nang mapansin niyang tahimik na ang lahat, dahan-dahan siyang sumilip sa maliit na awang ng pinto ng kusina patungo sa pantry.
Sa ilalim ng malabo at tilaw na ilaw ng isang bumbilya, nakita niya si Karina. Hawak ng babae ang bote ng gatas ng sanggol. Gamit ang isang maliit na kutsara, kumuha si Karina ng isang pinong pulbos na kulay abo mula sa isang nakatagong pakete at maingat na inihalo ito sa gatas. Ang mga mata ni Karina ay walang anumang bakas ng awa, tanging ang malagim na determinasyon habang pinapanood ang bawat butil ng pulbos na dahan-dahang naglalaho sa puting likido. Kinabukasan, ang buong Hacienda Florante ay binalot ng isang mabigat at nakakasakal na katahimikan. Ang bawat paghinga ng sanggol ay tila isang pagpunyagi at ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig sa loob ng kuna. Matapos inumin ang gatas na hinaluan ni Karina ng misteryosong pulbos, ang bata ay walang tigil sa pagsusuka. Ang puting likido ay humampas sa sahig, kumakalat sa makintab na nara habang si Sandro ay nakaluhod. Sapo ang kanyang noo sa matinding desperasyon. Sandro, kailangan na nating pirasuhan ang mga papeles para maibenta ang lupang iyon. Mungkahi ni Doña Benilda habang humihigop ng mainit na tsokolate, ang kanyang tinig ay walang bahid ng pag-aalala. Kailangan ng apo ko ang pinakamahusay na gamutan sa Amerika. Dito sa probinsya, unti-unti lang siyang mauubos. Sa ibaba, sa madilim at mausok na kusina, tila nararamdaman ni Feli ang bawat sakit na dinaranas ng bata. Alam niyang hindi gamot ang kailangan nito, kundi ang mailabas ang lasong unti-unting pumapatay sa kanyang munting katawan. Gamit ang natitirang lakas ng loob, kinuha ni Feli ang isang maliit na palayok. Naglaga siya ng manipis na lugaw, hinaluan ng katas ng murang dahon at kaunting asin, isang lunas na itinuro sa kanya ng kanyang ina para sa mga nalalason na sikmura. Habang ang lahat ay abala sa pakikipag-usap sa sala tungkol sa mga ari-arian, isang maliit na anino ang dahan-dahang pumasok sa kusina. Ito ay si Marikit. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa pa at ang kanyang maliit na katawan ay tila mas lalong lumiit dahil sa takot. Lumapit siya kay Feli at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, isang mahinang tinig ang kumawala sa kanyang mga labi. Ate, Ate Feli, bulong ni Marikit. Ang tunog ng kanyang boses ay tila isang himala na nagpatigil sa tibok ng puso ni Feli. Mabilis na lumuhod si Feli upang mapantayan ang bata, hinawakan niya ang malamig na mga kamay nito. Marikit, nagsasalita ka na anak? Walang sinabi ang bata. Sa halip ay inilabas niya ang isang sinit sa loob ng kanyang damit. Isa itong lumang kwaderno na ang mga pahina ay madilaw na at ang pabalat ay halos natuklap na sa katandaan. Ito ang lihim na talaan ng mga recipe ng namayapang asawa ni Sandro. Inabot ito ni Marikit kay Feli nang may kasamang matinding pakiusap sa kanyang mga mata. Nang buksan ni Feli ang unang pahina, ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay. Ngunit habang binabasa niya ang mga paraan ng pagluluto, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Ang mga recipe ay hindi normal. Sa tabi ng mga sangkap ng paboritong sinigang ni Sandro, may mga nakasulat na babala sa gilid ng papel sa pamamagitan ng maliliit at nanginginig na letra. Sinigang sa gabi, maglagay ng 3 piraso ng dahon ng adelpha sa halip na kangkong kung nais mong patulugin ang iyong sakit ng habambuhay. Napatigil ang paghinga ni Feli. Ang adelpha ay isang halamang kasing ganda ng bulaklak nito, ngunit kasing bagsik ng lason kapag pumasok sa katawan. Ang bawat pahina ng kwaderno
ay puno ng mga ganitong maling sangkap. Isang lihim na mensahe mula sa isang babaeng alam na siya ay unti-unti nang pinapatay at nais mag-iwan ng babala sa sino mang makakaintindi sa sining ng kusina. Dahan-dahang tumingin si Feli sa labas ng bintana ng kusina. Doon, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, ay ang mga malalagong halaman ng adelpha na nakapalibot sa bintana ng silid ni Sandro at ng sanggol. Ang bawat ihip ng hangin ay nagdadala ng mga talulot nito patungo sa loob ng bahay. Napagtanto ni Feli na ang lahat ng nangyayari ay hindi isang aksidente. Ang asawa ni Sandro ay hindi namatay sa sakit. Siya ay biktima ng isang planadong pagpaslang na hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa kanyang mga anak. Niyakap ni Feli ang lumang kwaderno sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pangako ng paghihiganti at proteksyon. Hindi lamang siya isang tagapagluto sa bahay na ito. Siya na ngayon ang tanging tagapangalaga ng katotohanang ibinaon sa limot. Ngunit paano niya ito sasabihin kay Sandro kung ang mismong presensya niya ay itinuturing ng banta sa katahimikan ng hasyenda? Sa likod ng malawak na taniman ng duwa, kung saan ang mga dahon ay tila bumubulong ng mga lihim sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, matatagpuan ang isang lumang bahay na bato na halos lamunin na ng mga baging at ligaw na damo. Ito ang bahay kubo na dati ay puno ng tawanan ni Manang Rosa, ang matandang veneras na nag-alaga kay Sandro mula pagkabata. Ngunit ngayon, ang bawat hakbang ni Feli sa tuyong damo ay lumilikha ng tunog ng pagkabasag, tila mga buto ng nakaraan na pilit na niyayapakan upang manatiling nakabaon. Dahan-dahang itinulak ni Feli ang pintong kahoy. Ang bawat paggalaw ng hamba ay lumilikha ng isang mahabang tunog ng pag-aray, isang reklamo mula sa kinalawang na bisagra na matagal nang hindi nakatikim ng langis. Sa loob, ang hangin ay mabigat at amoy alikabok. May halong anghit ng pagkabulok at kapabayaan. Sa gitna ng kadiliman, isang mahinang pag-ungol ang narinig mula sa isang sulok, isang tunog na puno ng pagdurusa at kawalan ng pag-asa. Nang ilapit ni Feli ang mitya ng kanyang dalang lampara, halos mabitawan niya ito sa gulat. Doon, sa isang maruming banig, nakahiga si Manang Rosa. Ang kanyang katawan ay tila kalansay na binalutan ng tuyong balat. Ang kanyang mga mata ay lubog na at puno ng takot. Ang dating masiglang veneras ay isa na lamang anino ng kanyang sarili, pinabayaan at kinalimutan sa gitna ng karangyaan ng Hacienda Florante. Manang Rosa, si Feli po ito. Bulong ni Feli habang dahan-dahang hinahawakan ang nanginginig na kamay ng matanda. Ang tuyong mga labi ni Manang Rosa ay gumalaw, ngunit walang tunog na lumabas sa simula. Kumuha si Feli ng kaunting tubig mula sa kanyang dala at dahan-dahang pinainom ang matanda. Matapos ang ilang sandali, ang boses ni Manang Rosa ay lumabas na parang kalos na papel na kinukuskos sa pader. Feli, lumayas ka na rito. Bago ka pa nila isunod kay Ma'am Elena, ang babala ng matanda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa bawat pag-alala. Nakita ko si Karina sa gabi ng pagkamatay niya. Ang gamot sa puso, pinalitan niya. Hindi iyon ang inireseta ng doktor. Ang gatas na iniinom ni Elena, may halong lason, Feli. Pinapanood niya lang mamatay ang asawa ni Sandro habang nakangiti. Naramdaman ni Feli ang isang matinding panginginig
na gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa dulo ng kanyang buhok. Ang bawat salita ni Manang Rosa ay tila isang malakas na hampas sa kanyang sistema. Hindi lamang pala ang sanggol ang pinupuntirya ni Karina. Ang buong pamilya ay biktima ng isang dambuhalang kasinungalingan na pinatatakbo ng kasakiman. Bago pa man makapagtanong ng higit pa si Feli, narinig niya ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa labas. Mga hakbang na mabibigat at puno ng autoridad. Ito ang tunog ng baston ni Doña Benilda na tumatama sa matigas na lupa, isang ritmo na nagbabala ng panganib. Mabilis na pinatay ni Feli ang kanyang lampara at sumiksik sa loob ng isang lumang aparador na amoy mantsa at gamo-gamo. Ang kanyang hininga ay pinigil niya hanggang sa sumakit ang kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabanta na ipagkanulo ang kanyang kinaroroonan. Matapos ang tila isang kawalang hanggan ng pananatili sa dilim, narinig ni Feli ang unti-unting paglayo ng mga hakbang. Dahan-dahan siyang lumabas at mabilis na tumakbo pabalik sa malaking bahay. Tinatahak ang dilim sa ilalim ng mga puno ng duwa. Ngunit sa pagpasok niya sa likurang pinto ng kusina, isang matigas na dibdib ang kanyang nabangga. Ang bango ng tabako at mamahaling pabango ay agad niyang kinilala. Ito si Sandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagduda at ang kanyang mukha ay nababalot ng anino. Hinawakan ni Sandro ang braso ni Feli ng mahigpit at sa bawat paghinga nito, naramdaman ni Feli ang matinding tensyon. Saan ka galing, Feli? Bakit amoy gamot at amag ang damit mo? Ang tanong ni Sandro ay tila isang hatol. Inilapit ni Sandro ang kanyang mukha kay Feli. Ang kanilang mga balat ay halos magdikit. Sapat na upang marinig ni Feli ang mabilis na tibok ng puso ng lalaki. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang itinatago mo sa bahay na ito? Nakatitig si Feli sa mga mata ni Sandro. Ang kanyang dila ay tila nakagapos. Paano niya sasabihin ang katotohanang binuo ng dugo at pagtataksil kung ang mismong taong kailangang makaalam nito ay ang siyang unang tatanggi dahil sa sakit na idudulot nito? Ang bawat daliri ni Sandro na nakabaon sa braso ni Feli ay naghahatid ng init na may halong pait. Sa ilalim ng malabo at dilaw na ilaw ng kusina, ang mga mata ng lalaki ay tila naghahanap ng anumang bitak sa mukha ng dalaga upang doon ay pasukin ang katotohanan. Ngunit si Feli, sa gitna ng kanyang kaba, ay pilit na pinanatili ang kanyang mga labi na hindi nangangatog. Hinahabol ko lang po ang isang malaking daga na pumasok sa bodega, Sir Sandro. Ang mahinang tugon ni Feli, habang ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa loob ng kanyang dibdib. Marami na po kasing dumi ng hayop doon. Baka magdala pa ng sakit sa mga bata. Hindi agad bumitaw si Sandro. Mas lalo nitong inilapit ang kanyang mukha at sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Feli ang bigat ng hininga ng lalaki, isang hiningang amoy lanta at pagod. Ngunit bago pa makapagsalita muli si Sandro, ang kanyang katawan ay biglang gumewang. Napahawak siya sa gilid ng lamesa habang ang kanyang kabilang kamay ay mariing pumindot sa kanyang sentido. Ang matinding sakit ng ulo, ang bunga ng lasong dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema ay muli na namang sumalakay. Sa halip na tumakbo, mabilis na inalalayan ni Feli ang siko ng lalaki. Ang pakiramdam ng marupok na pangangatawan ni Sandro sa ilalim ng kanyang mga palad ay nagdulot ng isang matinding kirot sa puso ni Feli. Sir, maupo muna kayo. Gagawaan ko po kayo ng mainit na inumin. Mula sa gabing iyon,
sinimulan ni Feli ang kanyang mapanganib na laro, ang pagpapatakbo ng dalawang kusina. Para kay Doña Benilda at Karina, nagluluto siya ng mga pagkaing puno ng taba at asukal, mga putaheng sadyang ginawa upang masiyahan ang kanilang mga matatakam na dila habang ang mga ito ay abala sa pagpaplano ng kasamaan. Ngunit sa kabilang panig, sa ilalim ng usok ng mga uling na tila nagkukubli ng kanyang mga lihim, naghahanda si Feli ng mga pagkaing hinaluan ng mga halamang gamot na itinuro ng lihim na kwaderno ni Elena. Ang bawat butil ng bigas at bawat patak ng tubig na kanyang inihahanda para kay Sandro at sa sanggol ay dumaan sa isang masusing proseso ng paglilinis. Gamit ang mga sangkap na tila karaniwan lamang sa paningin ng iba, ang pait ng ampalaya, ang tamis ng sambong, at ang anghang ng luyang dilaw, ay dahan-dahan niyang binubuo ang panlaban sa kamandag ng Adelpha. Sa tulong ni Marikit na nagsisilbing kanyang munting kasabwat, ang mga espesyal na pagkaing ito ay nakakarating sa hapag ng mag-ama nang hindi napapansin ng mga lobo sa bahay. Isang gabi, matapos ang mahabang oras ng pagluluto at paglilinis, hindi na nakayanan ni Feli ang pagod. Nakatulog siya sa isang sulok ng kusina. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa isang riles ng mga gulay, habang ang kanyang mga kamay ay yakap pa rin ang isang basket ng mga sariwang sangkap. Pumasok si Sandro sa kusina upang kumuha ng tubig nang matagpuan niya ang dalaga. Tumigil siya sa paghakbang. Sa gitna ng katahimikan, pinagmasdan niya ang payapang mukha ni Feli, isang mukhang punong-puno ng mga gasgas at pagod, ngunit may dalisay na katapatan. Dahan-dahang lumapit ang lalaki. Kinuha niya ang kanyang suot na jacket at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Feli. Ang tela ay naghatid ng init sa nilalamig na dalaga at sa isang saglit, ang matigas na puso ni Sandro ay tila nakaramdam ng isang bitak ng pagsisisi. Nang sumunod na araw, habang hinihigop ni Sandro ang isang mainit na sabaw na gawa sa katas ng mga murang dahon, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa. Ang ulap sa kanyang isipan ay tila dahan-dahang nahahawi at ang dating matamlay niyang mga mata ay nagsisimulang makakita muli ng kulay. Iba ang lasa nito, Feli, ang mahinang sabi ni Sandro habang nakatingin sa dalaga. Hindi ito tulad ng mga luto ni Karina. Parang, parang may buhay ang bawat higop. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay mabilis na nabasag. Ang pintuan ng kusina ay bumukas ng malakas. Tumama ang kahoy sa pader na lumikha ng isang nakabibinging yanig. Pumasok si Karina, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala habang ang kanyang ilong ay tila may naamoy na hindi dapat naroon. Lumapit siya sa kalan at kinuha ang sandok. Tinikman ang sapa ng niluluto ni Feli na para sana sa sanggol. Anong dumi ito, Feli? Bakit iba ang amoy ng niluluto mo para kay Sandro? Ang boses ni Karina ay puno ng lason. Bago pa makasagot si Feli, kinuha ni Karina ang palayok na gawa sa luwad at buong lakas na inihagis ito sa sahig. Ang palayok ay humampas sa matigas na semento. Nagkapira-piraso ito sa libu-libong piraso habang ang mainit na sabaw ay isinaboy sa buong sahig, kasama ang lahat ng pag-asa ni Feli. Ang usok mula sa natapon na likido ay dahan-dahang pumailanlang habang si Karina ay nakatayo sa gitna ng pagkawasak. Ang kanyang mukha ay balot ng isang malagim na ngiti na tila nagsasabing wala nang ligtas sa kanyang mga kamay. Ang bawat piraso ng basag na luwad sa sahig ay tila mga talim na humihiwa sa pag-asa ni Feli.
Hindi pa nakontento si Karina sa pagkawasak ng palayok. Mabilis nitong sinabunutan ang dalaga, pilit na iniangat ang mukha ni Feli habang ang mga daliri nito ay bumaon sa anit ng dalaga. Walang awang kinaladkad ni Karina si Feli sa gitna ng kusina, kung saan ang sahig ay madulas pa sa natapong sabaw at puno ng matutulis na bubog. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo, ha? Ang rito ni Karina, ang boses nito ay nanginginig sa puot habang ang kanyang mukha ay nasa harap na mismo ng kay Feli. You think you're smart? Pinapakialaman mo ang pagkain ni Sandro at ng bata. Do you want to kill them? O gusto mong palabasin na ako ang naglalason sa kanila para makuha mo ang posisyon ko? Hindi po, Sir Sandro needs to get well. Ang bata po, kailangan niyang lumakas. Ang mahinang pakiusap ni Feli habang ang luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang pisngi, humahalo sa dungis ng uling. Binitawan ni Karina ang buhok ni Feli nang may kasamang malakas na tulak, dahilan upang mapaluhod ang dalaga sa gitna ng basag na palayok. Inilapit ni Karina ang kanyang mukha at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong na mas nakatatakot kaysa sa sigaw. Listen to me, Feli. Isang maling galaw mo pa, isang pakikialam mo pa sa kusinang ito, ipapadeklarang baliw ko si Marikit. I have the money. I have the connections. Ipapapasok ko siya sa isang mental asylum kung saan hindi mo na siya makikita kailanman. Gusto mo bang mangyari iyon? Gusto mo bang mabulok ang batang iyon sa loob ng malamig na kwarto dahil sa katigasan ng ulo mo? Tila tumigil ang tibok ng puso ni Feli. Ang bawat salita ni Karina ay parang mga latigong humahampas sa kanyang kaluluwa. Ang kaligtasan ni Marikit ang kanyang tanging kahinaan. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding pagsisisi at takot. Upang ipakita ang kanyang pagsuko, nagsimulang pulutin ni Feli ang mga piraso ng luwad gamit ang kanyang mga kamay, hindi inalintana ang matutulis na dulo na bumaon sa kanyang balat. Sa gitna ng eksenang ito, pumasok si Doña Benilda. Ang tunog ng kanyang marangyang tsinelas sa sahig ay tila isang palakpak ng kamatayan. Pinagmasdan niya ang nakaluhod na si Feli ng may pandidiri. Tingnan mo nga naman ang isang asong gutom, ang wika ng matanda habang kinukutkot ang kanyang kuko. Diyan ka nababagay, Feli, sa dumi, sa basura, at sa ilalim ng mga paa namin. Huwag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling dahil sa bahay na ito. Ang isang katulad mo ay walang karapatang magkaroon ng boses. Sa kabila ng lahat ng pang-aalipusta, may isang maliit na bagay na nakita si Feli sa gitna ng natapon na sabaw. Isang nugo ng bulaklak ng dinhung na hindi pa tuluyang nadudurog. Ito ang huling sangkap na nagbibigay ng lakas sa gamot na kanyang ginagawa. Sa gitna ng kanyang pagluha at pagkapahiya, dahan-dahan niyang itinago ang maliit na nugo sa loob ng kanyang palad. Mahigpit na itong ikinuyom habang ang dugo mula sa kanyang sugat ay humahalo sa katas ng halaman. Ang gabi ay tila mas lalong nagdilim nang matapos linisin ni Feli ang kusina. Habang pabalik siya sa kanyang munting silid sa ilalim ng hagdan, narinig niya ang isang matinding kaguluhan mula sa itaas. Ang boses ni Marikit ay pumalahaw sa takot, isang tunog na nagpatakbo sa dugo ni Feli. Mabilis siyang umakyat, hindi alintana ang banta ni Sandro, at doon sa balkonahe ng ikalawang palapag,
Sa gitna ng malakas na ihip ng hangin na nagpapasayaw sa mga kurtina, nakita niya ang isang tanawing nagpahinto sa kanyang hininga. Nakayo si Karina sa mismong gilid ng rehas ng balkonahe, hawak-hawak ang sanggol na lalaki sa kanyang mga bisig. Ang katawan ng bata ay nakalawit ng bahagya sa labas, habang ang madilim na kailaliman ng semento sa ibaba ay tila naghihintay ng biktima. Ang mga mata ni Karina ay dilat at puno ng isang malagim na liwanag, habang si Marikit ay nakasubsob sa sahig, umiiyak at nagmamakaawa ng walang tinig. Ang marahas na pagtama ng mga tuhod ni Feli sa matigas na semento ng balkonahe ay lumikha ng isang mahinang tunog ng pagsuko, isang sakripisyong handa niyang ibigay alang-alang sa buhay na nakalawit sa kailaliman. Ang malakas na ihip ng hangin ay tila nanunukso, pilit na hinihila ang manipis na tela ng kumot ng sanggol patungo sa madilim na kawalan. Please, Karina, huwag mong saktan ang bata. Gagawin ko ang lahat kahit anong gusto mo. Ang pakiusap ni Feli, ang kanyang boses ay nanginginig at halos malunod sa hagulgol ni Marikit na nakasubsob sa sahig. Isang mapait at nakasisindak na tawa ang kumawala sa mga labi ni Karina. Dahan-dahan niyang ibinalik ang sanggol sa loob ng rehas, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Feli nang may kasamang pag-alipusta. Mabuti at nagkakaintindihan tayo, Feli. Bukas, sa pasiyam ni Elena, magsisilbi ka na parang isang piping aso. At pagkatapos ng handaan, kukunin mo ang balutan mo at lalayas ka sa Hacienda Florante nang hindi lumilingon. Isang salita mo lang tungkol sa mga nakita mo at sisiguraduhin kong sa kalsada na mamumuhay ang mga batang ito. Nang makaalis si Karina bitbit ang bata, naiwan si Feli na nanginginig sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa determinasyon. Alam niyang ito na ang kanyang huling pagkakataon. Sa ilalim ng malalim na gabi, habang ang buong bahay ay balot ng kaplastikan at dumi, kinuha ni Feli ang isang lumang telepono na itinago niya sa ilalim ng kanyang banig. Isang gamit na naglalaman ng mga boses ng katotohanan na palihim niyang ni-record sa loob ng nakaraang mga linggo. Dahan-dahan siyang lumabas ng hasyenda, tinatahak ang masukal na daan patungo sa kabayanan sa gitna ng dilim. Doon, sa isang maliit na opisina na tanging ang liwanag ng isang bumbilya ang nagbibigay ng buhay, hinarap niya si Attorney Ramos, ang matapat na kaibigan ng pumanaw na si Elena. Inabot ni Feli ang lumang kwaderno ng mga recipe at ang kanyang telepono. Ang bawat paghinga ni Feli ay tila isang dalangin, isang hiling na sana ay sapat na ang mga ebidensyang ito upang gibain ang pader ng kasinungalingan sa hasyenda. Samantala, sa loob ng silid-aklatan ng malaking bahay, nakaupo si Sandro sa harap ng kanyang mesa. Ang liwanag ng buwan na tumatama sa mga antigong kagamitan ay nagpapakita ng isang pirasong papel na nalaglag mula sa lumang pitaka ni Karina na naiwan niya doon kanina. Inabot ito ni Sandro at binasa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat nang makita ang isang mahabang listahan ng mga utang sa sugal na may nakakasilaw na halaga at ang pirma ni Karina sa ibaba ng bawat pahina. Ang pera para sa gamutan ng kanyang anak ay hindi pala mapupunta sa Amerika, kundi sa bulsa ng mga kasino sa Maynila. Nabalot ng matinding kalituhan ang isipan ni Sandro. Ang bawat salita ni Feli, ang bawat malasakit nito sa kanyang mga anak, at ang bawat babala ni Manang Rosa ay tila isang puzzle na dahan-dahang nabubuo sa kanyang harapan.
Tumayo siya at dahan-dahang lumakad patungo sa silid sa ilalim ng hagdan. Sa awang ng pinto, nakita niya si Feli na kababalik lang. Yakap-yakap ang nanginginig na si Marikit habang pilit itong pinapatatahimik sa pamamagitan ng isang banayad na kanta. Ang tinig ni Feli ay puno ng pagmamahal, isang tunog na matagal nang hindi naririnig sa hasyenda. Hindi kumatok si Sandro, na natili lamang siyang nakatayo sa dilim, habang ang bawat hibla ng kanyang puso ay nagsisimulang bawiin ng tiwala sa maling tao. Kinabukasan, ang Hacienda Florante ay muling nagliwanag para sa pasiyam. Ang mga mamahaling kurtina ay muling isinabit at ang amoy ng litson ay pumuno sa paligid. Si Doña Benilda ay abala sa pagtanggap sa mga bisitang mayayaman, habang si Karina ay nakasuot ng puting damit na tila isang birhen. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, ang tensyon ay kasing talim ng kutsilyong ginagamit sa paghiwa ng karne. Sandro, anak, narito na ang mga papeles para sa paglilipat ng lupa. Ang mungkahi ni Doña Benilda sa harap ng ilang mga testigo. Pirmahan mo na ito nang matapos na ang lahat ng paghihirap natin. Para na rin ito sa kinabukasan ng mga bata. Inilapag ng abogado ni Benilda ang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Kinuha ni Sandro ang kanyang pluma, ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Tumingin siya kay Karina na nakangiti ng matamis sa kanyang tabi. At pagkatapos ay kay Feli na nakatayo sa isang sulok, nakayuko ang ulo at mahigpit na nakakuyom ang mga palad. Ang dulo ng pluma ay dahan-dahang lumapit sa papel. Ang itim na tinta ay tila isang patak ng dugo na handang selyuhan ang kapalaran ng Hacienda Florante habang buhay. Ang Hacienda Florante ay punong-puno ng mga panauhing nakasuot ng kanilang pinakamagarbong kasuotan. Tila ba ang isang memorial na seremonya ay naging isang selebrasyon ng kanilang kapangyarihan at yaman. Ang bango ng litson at sarisaring kakanin ay humahalo sa amoy ng mga mamahaling pabango, lumilikha ng isang mabigat na ulap ng karangyaan na sadyang nakakasuffocate para sa isang katulad ni Feli. Sa bawat sulok, naririnig ang bulungan ng mga usisero. Ang kanilang mga tawa ay tila mga kagat ng insekto na nangingit-ngit sa katahimikan ng kaluluwa ng dalaga. Sa gitna ng sala, sa ibabaw ng isang antigong lamesang nara, nakapatong ang mga dokumentong magtatakda ng katapusan ng lahat. Hawak ni Sandro ang gintong pluma. Ang dulo nito ay bahagyang nakalubog sa puting papel, tila isang linta na handang sipsipin ang huling patak ng dangal ng mga Florante. Ang paghinga ni Sandro ay mabigat. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang balikat ay nagpapakita ng isang lalaking pagod na sa pakikipaglaban sa sariling isip. Huwag ka nang mag-alinlangan, Sandro. Ang banayad na udyok ni Doña Benilda, habang ang kanyang mga daliri na puno ng diamante ay nakahawak sa braso ng anak. Isipin mo ang mga bata. Everything is for their future. Ayaw mo naman silang lumaking naghihirap sa lupang wala nang ibinibigay kundi sakit ng ulo, di ba? Si Karina ay nakatayo sa likuran ni Sandro. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakapatong sa balikat ng lalaki. Tila isang anghel na nagbabantay, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang nakatingin sa papeles. Pinapanood niya ang bawat galaw ng pluma, ang bawat maliit na panginginig ng kamay ni Sandro na tila isang musika sa kanyang pandinig. Sa kabilang panig ng silid, lumabas si Feli mula sa kusina bitbit ang isang tray ng mainit na sopas. Ito ang huling putahe para sa hapag ng mga pamilya, isang espesyal na sopas na ayon kay Karina ay pampakalma para kay Sandro.
Habang naglalakad si Feli, ang bawat hakbang niya ay tila isang pagpunyagi sa ibabaw ng isang manipis na yelo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ang bawat pagpintig nito ay tila isang babala na sumisigaw sa loob ng kanyang dibdib. Nang marating ni Feli ang mesa, tumigil ang mundo. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya, ang babaeng kalsada na nagsisilbi sa gitna ng mga hari at reyna ng probinsya. Ibinaba niya ang mangkok sa harap ni Sandro. Ang usok mula sa mainit na likido ay dahan-dahang pumailan lang, nagdadala ng isang kakaibang amoy na tila pamilyar ngunit nakakatakot. Isang maliit na kamay ang humawak sa laylayan ng apron ni Feli. Ito si Marikit. Suot ang isang puting damit na dati ay pag-aari ng kanyang ina. Tumayo ang bata sa tabi ni Feli. Hindi ito lumapit sa kanyang lola o kay Karina. Sa halip, mas hinigpitan pa nito ang kapit sa kamay ni Feli. Ang mga mata ng bata ay diretso sa kanyang ama, puno ng isang tahimik na pagsusumamo na tila tanging si Feli lamang ang nakakaunawa. Dahan-dahang itinaas ni Sandro ang kanyang paningin mula sa papeles patungo sa sopas. At pagkatapos ay sa mga mata ni Feli, may isang segundong tila tumigil ang lahat ng tunog sa paligid. Ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay kasing talim ng isang kwerdas na malapit ng maputol. Nakita ni Sandro ang mga sugat sa kamay ni Feli, ang mga paltos na nakuha nito sa pagluluto at paglilinis para sa kanyang pamilya nang walang hinihinging kapalit. Isinawsaw ni Sandro ang kutsara sa sopas. Ang paggalaw ng metal sa loob ng porselana ay tila isang huling hudyat. Inilapit niya ang sopas sa kanyang mga labi. Si Karina ay napahawak ng mahigpit sa kanyang sariling damit. Ang kanyang mukha ay balot ng isang malagim na pananabik. Ngunit bago pa man madampi ang likido sa bibig ni Sandro, isang malakas at rasyonal na boses ang bumasag sa mapanlinlang na katahimikan ng Hacienda Florante. Huwag mong inumin yan, Sandro. Ang utos ni Feli. Ang kanyang boses ay hindi nanginig. Sa halip ay puno ito ng isang autoridad na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ang sopas na iyan ay may lasa ng kamatayan. May lasa iyan ng mga dahon ng adelpha na pilit na ipinapakain sa inyo ng mga taong inaakala ninyong nagmamahal sa inyo. Ang pluma sa kamay ni Sandro ay tuluyang nabitawan at humampas sa matigas na ibabaw ng mesa. Ang lahat ng panauhin ay napasinghap at ang katahimikan na sumunod ay kasing pait ng lason na tinutukoy ni Feli. Ang bawat hininga sa loob ng malaking sala ay tila napatid ng pakawalan ni Feli ang mga salitang kasing bagsik ng kidlat. Ang mga panauhin ay tila naging mga rebultong bato, ang kanilang mga kutsara at tinidor ay napatigil sa himpapawid, habang ang lahat ng paningin ay nakatuon sa nanginginig na si Karina. Anong pinagsasabi mo, you crazy woman? Ang hiyaw ni Karina, ang kanyang boses ay pumitlag sa kaba habang pilit na nagtatapang-tapangan. Mabilis siyang lumapit at itinaas ang kanyang kamay upang sampalin si Feli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi hinayaan ng dalaga na muling madampian ang kanyang pisngi. Mabilis na sinalo ni Feli ang pulso ni Karina. Ang paghigpit ng hawak ni Feli ay nagpakita ng lahat ng galit at sakit na kanyang itiniis sa loob ng mahabang panahon. Huwag mo na akong susubukan muli, Karina. Ang boses ni Feli ay malalim at puno ng banta. Tapos na ang panahong ako ang iyong tinitiris na parang kuto. Buong lakas na inihagis ni Feli ang mangkok ng sopas sa sahig. Ang pagtama ng porselana sa matigas na nara
ay lumikha ng isang nakabibinging pagkabasag at ang mainit na likido ay isinaboy sa paanan ni Karina. Ang sabaw ay nagsimulang bumula ng bahagya sa ibabaw ng makintab na sahig. Naglalabas ng isang amoy na kasing pait ng katotohanang pilit ibinabaon. Sandro, tingnan mo ang sahig. Ang utos ni Feli habang nakaturo sa bula ng sopas. Iyan ang chemical na reaksyon ng Adelpha kapag hinaluan ng gamot na pilit ninyong ipinapainom sa bata. Pinapatay ka nila, Sandro. Pinapatay nila ang iyong mga anak para sa lupang ito. Bago pa makasagot si Sandro, ang malaking pintuan ng Hacienda Florante ay muling bumukas nang may malakas na pagtama sa pader. Pumasok si Attorney Ramos, bit-bit ang isang makapal na folder at sa likuran niya ay 2 pulis na nakauniforme. Ngunit ang mas lalong nagpatahimik sa lahat ay ang pagpasok ng isang wheelchair na itinutulak ng isang nurse. Doon ay nakaupo si Manang Rosa. Ang kanyang mukha ay puno ng lumbay, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Hindi lang sopas ang lason sa bahay na ito, Sandro. Ang wika ni Attorney Ramos habang inilalapag ang mga dokumento sa harap ng mga bisita. Narito ang mga audio recordings ng mga pagbabanta ni Karina kay Feli, ang mga resibo ng utang sa sugal na ginamitan ng pekeng pirma mo, at ang testimonya ni Manang Rosa tungkol sa kung paano pinalitan ang gamot ng iyong yumaong asawa. Ang bawat salita ay tila isang banyos ng malamig na tubig sa mukha ni Sandro. Tumingin siya kay Karina na ngayon ay wala nang magawa kundi ang manginig at mapaupo sa sahig. Ang kanyang puting damit ay nadumihan na ng natapong sopas. Pagkatapos ay tumingin siya kay Doña Benilda. Ang matandang Donya ay nakatayo sa gitna ng kanyang mga kaibigang mayayaman. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagiging kasing puti ng papel. Ang hiya, ang tanging bagay na pinahalagahan niya sa buong buhay niya, ay nadurog sa harap ng lahat. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado at ang kanyang baston ay nalaglag mula sa kanyang pagkakahawak, lumikha ng isang mahubog na tunog sa sahig bago siya tuluyang bumagsak sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang bibig ay bahagyang tumabingi sa tindi ng stroke na dulot ng labis na kahihiyan. Posas ang nararapat sa iyo, Karina, ang malamig na sabi ng pulis habang hinihila ang babae paitaas. Nabalot ng kaguluhan ng sala. Ang mga bisita ay mabilis na nag-alisan, tila mga daga na tumatakas sa isang lumulubog na barko. Si Karina ay nagsimulang magwala, sumisigaw ng mga sumpa laban kay Feli habang kinakaladkad siya palabas ng bahay. Ngunit sa gitna ng paghila sa kanya, biglang nakawala ang isang kamay ni Karina. Sa isang mabilis at desperadong galaw, dinampot ni Karina ang isang matulis na piraso ng basag na mangkok mula sa sahig. Ang kanyang mukha ay balot ng isang malagim na ngiti habang mabilis siyang sumugod, hindi kay Feli, kundi sa nanginginig na si Marikit na nakatayo malapit sa altar ng kanyang ina. Ang matalas na dulo ng porselana ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng chandelier, handang sumugat sa tanging liwanag na natitira sa Hacienda Florante. Sa isang iglap na tila tumigil ang pag-ikot ng mundo, nakita ni Feli ang kislap ng kamatayan sa mga mata ni Karina. Walang pag-aalinlangan, ibinuhos ni Feli ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang mga binti upang humarang sa harap ng bata. Naramdaman niya ang malamig at matalas na dulo ng porselana na gumuhit sa kanyang balat. Isang hapdi na tila apoy na dumausdos sa kanyang braso. Ang init ng dugong dumadaloy mula sa sugat
ay agad na humalo sa malamig na pawis sa kanyang katawan, ngunit hindi niya binitiwan ang mahigpit na pagkakaakap kay Marikit. Ang galit ni Sandro ay sumabog na parang isang bulkang matagal nang nagtitimpi. Buong lakas niyang hinarangan si Karina. Ang pagbangga ng kanilang mga katawan ay nagdulot ng isang mabigat na pagbagsak sa sahig. Mariing hinawakan ni Sandro ang mga kamay ng hipag. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa poot na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. May kong bao duk fep cham bao din tao nua. Isumpa ko, Karina, hinding-hindi ka na makakalapit sa mga anak ko. Ang boses ni Sandro ay umalingaw-ngaw sa buong sala, isang deklarasyon ng pagtatapos ng mahabang gabi ng panlilinlang. Sa gitna ng kaguluhang iyon, ang mga pulis ay mabilis na kumilos upang tuluyang igapos si Karina. Ang bawat sigaw at mura ng babae ay unti-unting lumayo habang kinakaladkad siya palabas ng hasyenda, tila isang masamang espiritu na pilit na inilalabas sa isang banal na tahanan. Naiwan ang sala na tila isang pook digmaan, talsik ng sopas, basag na porselana, at ang nananahan na amoy ng pait at pagsisisi. Si Doña Benilda naman ay dahan-dahang isinakay sa ambulansya. Ang kanyang katawan ay tila isang tuyong dahon na wala ng buhay. Dala ang kahihiyang kailanman ay hindi na mabubura sa kasaysayan ng mga Florante. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang tunog ang nagpatahimik sa puso ng lahat. Ang maliliit na bisig ni Marikit ay pumulupot sa leeg ni Feli. Ang bata ay humikbi ng malakas, isang hagulgol na tila nagpapakawala sa lahat ng takot na kinimkim nito sa loob ng maraming buwan. Mama, Ate Feli, Mama. Ang mga salitang iyon ay tila mga haplos ng anghel sa sugatang kaluluwa ni Feli. Ang bata, na matagal nang pinagkaitan ng tinig, ay natagpuan ang kanyang boses sa piling ng babaeng itinuring siyang tunay na anak. Dahan-dahang lumapit si Sandro sa kanila. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Nang makita niya ang dumadaloy na dugo sa braso ni Feli, ang kanyang mukha ay nabalot ng matinding hapis. Agad niyang hinubad ang kanyang sariling barong at maingat na itinaling benda sa sugat ng dalaga. Ang init ng mga kamay ni Sandro habang hinahawakan ang braso ni Feli ay nagdulot ng isang kakaibang pintig sa puso ng dalaga, isang pintig ng pagkilala at malalim na anhan. Patawarin mo ako, Feli. Huling-huli na nang mamulat ang mga mata ko. Ang lahat ng sakit na tiniis mo dahil sa akin. Sa kabila ng hapdi ng kanyang sugat, tanging isang banayad ng ngiti ang isinagot ni Feli. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang sariling paglalakbay. Ang Hacienda Florante ay punong-puno pa rin ng mga alaala ng dusa at ang kanyang puso ay nangangailangan din ng sariling espasyo para sa paghilom. Nang sumunod na umaga, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng kusina, nagpapakita ng isang malinis at maayos na paligid. Ang palayok sa kalan ay malamig na at ang bango ng luya ay unti-unti nang naglalaho. Pumasok si Sandro sa kusina, handang simulan ang bagong yugto ng kanilang buhay, ngunit tumigil siya sa pintuan. Ang maliit na silid sa ilalim ng hagdan ay bukas na. Ang banig ay maayos na nakatiklop at ang munting balutan ni Feli ay wala na roon. Tanging ang lumang kwaderno ng mga recipe ni Elena ang naiwan sa ibabaw ng lamesa.
kasama ang isang maikling sulat na tila isang huling bulong ng hangin. Ang Hacienda Florante ay muling natahimik, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang katahimikan ng kamatayan, kundi ang katahimikan ng isang pusong naghahanap ng daan pauwi sa sarili nitong kapayapaan. Lumipas ang 6 na buwan mula nang ang Hacienda Florante ay mabulabog ng katotohanang kasing pait ng apdo. Ang kapaligiran ng Bensi sa lalawigan ng Batangas ay muling pinuno ng ingay ng mga sasakyang parot-parito, ang sigaw ng mga konduktor, at ang init ng sikat ng araw na humahalo sa amoy ng usok at alikabok. Ngunit sa isang maliit na sulok, sa ilalim ng isang makulay na tolda, ay matatagpuan ang isang sabsaban ng kapayapaan. Dito, sa harap ng kanyang sariling pwesto ng kakanin, ay abala si Feli. Ang bango ng bibingka na niluluto sa ibabaw ng nagbabagang uling ay tila isang imbitasyon para sa mga gutom na biyahero. Ang bawat pag-aayos niya ng mga dahon ng saging ay ginagawa niya ng may ngiti. Isang ngiting hindi napilit, kundi isang ngiting nagmumula sa isang pusong nakahanap na ng sarili nitong halaga. Ang kanyang braso, kung saan matatagpuan ang peklat mula sa gabing iyon, ay hindi na niya ikinahihiya. Para sa kanya, ang peklat na iyon ay isang medalya ng karangalan, isang tanda na nagawa niyang protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Ang ritmo ng kanyang pagtatrabaho ay nabalamnang ang isang makinang at itim na sasakyan ay dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang pwesto. Mula sa loob ay bumaba si Sandro. Hindi na siya ang lalaking balot ng anino at pait. Ang kanyang mukha ay maaliwalas na at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong layunin ng buhay. Sa kanyang tabi ay bumaba si Marikit, na ngayon ay masigla ng tumatakbo patungo kay Feli, at sa mga bisig ni Sandro ay ang sanggol na lalaki na ngayon ay malusog na at may mapupulang pisngi. Ate Feli! Ang masayang sigaw ni Marikit habang yumayakap sa baywang ng dalaga. Ang tinig ng bata ay kasing linaw ng kristal, isang musika na tila nagpapataba sa puso ni Feli tuwing naririnig niya ito. Dahan-dahang lumapit si Sandro, ang bawat hakbang niya sa tuyong lupa ay tila isang pagkilala sa distansyang tinahak nila upang makarating sa sandaling ito. Binili ko na ang lahat ng paninda mo para sa araw na ito, Feli. Ang wika ni Sandro nang may banayad ng ngiti. Gusto ko kasing magkaroon ka ng oras para sa amin, kahit isang hapon lang. Hindi sumagot si Feli ng mabilis. Sa halip ay kinuha niya ang isang mainit na bibingka at iniabot ito kay Sandro. Ang kanilang mga daliri ay nagdampi ng sandali, isang hawak na puno ng kuryente at pag-asa, ngunit mabilis ding bumitaw si Feli ng may paggalang. Salamat po, Sir Sandro. Pero alam niyo namang masaya na ako rito sa munting negosyo ko. Huminga ng malalim si Sandro, inilapag niya ang bata sa silya at hinawakan ang kamay ni Feli ng mas matagal. Feli, ang Hacienda Florante ay muling nagliliyab sa init ng pagmamahal. Wala na ang mga anino ni Benilda at Karina, pero sa bawat sulok ng bahay na iyon, may kulang pa rin. Ikaw ang nagturo sa akin na ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo, kundi sa kung sino ang handang manatili sa tabi mo kapag ang lahat ay bumitaw na. I am not here to force you back. I am here to tell you that I am finally ready to love you with the respect you deserve. Hihintayin kita, Feli, kahit gaano pa katagal. Sa gitna ng sikat ng araw, inilabas ni Marikit mula sa kanyang bag ang lumang kwaderno ng mga recipe ng kanyang ina. Dahan-dahan itong inilapag ng bata sa mga kamay ni Feli.
Mama left the recipes, Ate Feli, pero ikaw ang nagbalik ng lasa ng tahanan sa amin. Please, come home soon. Tumingin si Feli sa malayo, kung saan ang mga puno ng duwa ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala na ang galit sa kanyang puso, tanging ang malinis na tubig ng kapatawaran na lamang ang dumadaloy doon. Alam niyang sa tamang panahon, kapag ang kanyang sariling mga sugat ay tuluyan ng tuyo, ang daan pabalik sa Hacienda Florante ay hindi na magiging isang daan ng pagsisilbi, kundi isang daan ng pagkakapantay-pantay at tunay na pag-ibig. Ang kwento ng Hacienda Florante ay hindi nagtapos sa apoy ng galit, kundi sa isang munting liwanag ng mitsa sa kusina. Isang liwanag na nagpapatunay na kahit gaano katindi ang dilim, ang daling araw ay laging dumarating para sa mga pusong marunong maghintay at magpatawad.